Pamilyar ba kayo sa pakiramdam na pagdating ng gabi, sumasakit na ang inyong mga binti at paa, na bawat apak sa hagdanan, pakiramdam ninyo'y isang matinding pagsubok? Gusto pa sanang tumakbo, maglakad-lakad sa parke, pero parang ayaw nang sumunod ang katawan? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi para muling gumaan ang inyong mga bintit paa ay napakamura lang at baka nasa loob lang ng inyong refrigerator o sa kusina? Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang mga mamahaling gamot. Ibubunyag natin ang sikreto ng mga simpleng pagkain na halos wala lang ang halaga na makakatulong para muling maging maliksi at bata ang pakiramdam ng inyong mga binti at paa. Manatili kayong nakatutok at magugulat kayo kung gaano kadali lang ang magkaroon ng malusog na katawan. Habang tayo'y tumatanda, ang ating mga kaso-kasuan at ugat ay sinusubukan ng husto ang tibay. Ang cartilage sa ating mga kaso-kasuan ay numinipis na. Bumabagal ang daloy ng dugo at ang pamamaga ay nagiging madalas na nating problema. Hindi lang ito basta katandaan, kundi ito'y mga tiyak na prosesong kimikal sa loob ng ating katawan. At ang magandang balita ay kaya nating impluwensyahan ang mga ito. Ang ating mga ninuno noon pa man, alam na nila ang lunas gamit lang ang mga simpleng handog ng kalikasan. Kaya, halina't alamin natin kung aling mga pagkain ang gumagana na parang tunay na gamot para sa ating mga binti at paa. At malamang mga kaibigan, ang una nating kakampi sa pagpapanatiling malusog ang ating mga kaso-kasuan ay hindi nyo akalaing napakasimple lang ang ordinaryong gelatin. Oo nga, yung ginagamit natin sa paggawa ng jelly at iba pang pampalamig. Karamihan sa atin, tingin lang dito ay pampalapot ng pagkain. Pero sa totoo lang, isa itong gintong likido para sa ating mga tuhod, balakang at maging sa ating gulugod. Ano ba talaga ang gelatin? Sa simpleng paliwanag, ito ay pinrosesong collagen. Ito ang pangunahing protina na nagsisilbing pundasyon or building blocks ng lahat ng ating mga tisyu na nagdudugtong sa ating katawan. Isipin nyo, ang ating mga kaso-kasuan ay parang mga bisagra. Sa paglipas ng panahon, yung kartilago natin, yung parang gulong o shock absorber sa loob ng ating kasukasuan, unti-unting nangangayayat at nauubos. Kapag nangyari yan, ang mga buto natin ay nagkakaskasan na nagdudulot ng matinding sakit at pamamaga. Dito na pumapasok ang gelatin. Ito mismo ang magsisilbing spare parts para ayusin ang ating mga kaso-kasuan. Kapag kinain natin ito, hahatiin ito ng ating katawan sa mga mas maliliit na bahagi o amino acid na diretso namang mapupunta sa pag-aayos at pagpapalakas ng ating sariling kartilago. Ito ang pinakamabilis at pinakamurang paraan para makarating ang mga importanteng sangkap na ito diretso sa kung saan sila pinakakailangan. At huwag kayong mag-alala, hindi nyo na kailangang magpakahirap pa sa pagluluto ng kung ano-ano. Ang solusyon ay napakasimple lang. Narito ang pinakamadaling paraan. Kumuha lang ng isang kutsaritang dry gelatin at ibabad ito sa kalahating baso ng malamig na tubig bago matulog. Sa umaga, makikita nyo, lumaki at lumapot na ito. Dagdagan lang ng kalahating baso ng maligamgam na tubig o juice, haluing mabuti, at inumin ito kalahating oras bago magalmusal. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang ginintuang pampalasa na siguradong kilala ninyo, ang turmeric o luyang dilaw sa atin. Ang matingkad na dilaw na pulbos na ito, hindi lang pangkulay sa kari ha. Aba, isa ito sa pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga na alam ng tao. Matagal na itong ginagamit ng sinaunang gamot tulad ng Ayurveda para sa kirot sa mga kasukasuan. At ngayon, kinukumpirma na rin yan ng modernong siyensya. Ang pangunahing sikreto
ng turmeric, mga kaibigan, ay ang sangkap na tinatawag na curcumin. Ito mismo ang nagtataglay ng mga kahangahangang bisa. Isipin ninyo, ang pamamaga sa inyong kasukasuan, parang maliit na sunog yan. Aba, ang curcumin, gumagana yan na parang sanay na bumbero. Hinarangan nito yung mga molekula na siyang nagpapalala ng sunog na yan. Ang resulta, humuhupa ang kirot, nababawasan ng pamamaga at bumabalik ang kakayahang gumalaw. Para din yang gamot sa butika, pero mas banayad sa katawan at walang masamang epekto sa tiyan. Pero may isang mahalagang sikreto, mga lolo't lola. Ang curcumin kasi, kapag solo lang, hirap itong maabsorb ng ating katawan. Hindi siya basta-basta makapasok sa sistema natin. Kaya, para gumana ito ng buong bisa, kailangan niya ng kasama, ng katulong. At ang kasamang yan, nasa bawat kusina lang natin. Ang ordinaryong paminta. Naku, ang isang kurot lang na paminta, nagpapataas ng pag-absorb ng curcumin ng daan-daang beses. Kaya, ang pinakasimpleng paraan, mga lolo't lola, ay ang magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric kasama ang isang kurot ng paminta sa inyong mga mainit na pagkain, sa sabaw, o kaya naman sa isang basong mainit na gatas bago matulog. Ang simpleng gawain na ito ay magpapalit sa ordinaryong pampalasa sa isang napakalakas na gamot para sa inyong mga kasukasuan. Kung ang luyang dilaw ay parang bumbero na umaapula ng pamamaga, aba, ang kamag-anak nitong si Luya na may kakaibang anghang ay masasabing tunay na likas na pampawala ng sakit. Hindi lang ito basta nagpapainit sa malamig na panahon, kundi sadyang idinisenyo ng kalikasan para makatulong sa paghupa ng sakit sa ating mga kasukasuan. Mayroong aktibong sangkap ang luya, ang tinatawag na gingerols. May dalawang pangunahing benepisyo ito. Una, tulad ng kurkumin na nasa luyang dilaw, pinipigilan nito ang pagbuo ng mga sustansyang sanhi ng pamamaga. Pangalawa, direkta nitong inaapektuhan ang pain receptors o mga ugat na nagbibigay ng pakiramdam ng sakit, kaya't nababawasan ang kanilang pagiging sensitibo. Ibig sabihin, mas kakaunti ang sakit na mararamdaman ninyo habang naglalakad, umaakyat ng hagdan, o kahit nakaupo lang at nagpapahinga. Pero may isa pang natatanging kakayahan ng luya, ang sikat nitong nagpapainit na epekto. At hindi lang ito basta nakaka-relax or nakakasarap sa pakiramdam. Pinapabilis ng luya ang sirkulasyon ng dugo. Mas mabilis na umaagos ang dugo maging sa pinakamaliit na daluyan. Nagdadala ng mas maraming oxygen at sustansya sa mga namamagang kasukasuan. Nakakatulong ito sa pag-flush out o pagtanggal ng mga sanhi ng pamamaga at nakakabawas din ng paninigas ng katawan sa umaga. Ang pinakamadaling paraan para maisama ang luya sa inyong pang-araw-araw na kainan ay sa pamamagitan ng tsaa. Kuskusin lang ang 1 pulgadang sariwang luya, ibuhos ang mainit na tubig at hayaang nakababad ng bumiko hanggang 7 minuto. Pwede ring lagyan ng kalamansi o lemon at kaunting pulot-pukyutan ayon sa panlasa ninyo. Ang inuming ito ay hindi lang makakatulong sa inyong mga kasukasuan, kundi magpapalakas din ng inyong resistensya. Bukod pa rito, ang kinayod na luya ay masarap din ihalo sa inyong nilagang gulay o sabaw. Kumusta po, mga minamahal naming kaibigan? Alam nyo ba, hindi kailangan ng mamahaling salmon para mapanatiling malakas ang ating puso at maliksi ang ating mga ugat. Ang totoo, mayroon tayong mga hero na abot kaya at napakabuti para sa ating kalusugan. Ang mga isdang mayaman sa taba tulad ng hasa-hasa, tamban o tulingan. Dito matatagpuan ang tunay na ginto, ang omega-3 fatty acids. Kadalasan, ito ang dahilan kung bakit inirekomenda
ang pagkain ng isda. Ano nga ba ang kaya nitong gawin para sa atin? Isipin nyo, ito ay parang espesyal na langis na nagpapakinis at nagpapalakas sa ating buong katawan. Una, ginagawa nitong malambot at madulas ang dingding ng ating mga ugat. Kapag ganoon, mas mabilis at mas maayos ang daloy ng dugo. Daig pa ang highway na walang sagabal. Kaya, nakakarating ang sapat na oxygen at sustansya sa bawat sulok ng ating katawan, lalo na sa ating mga binti. Mas magaan ang pakiramdam at malayo tayo sa pamamaga. Pangalawa, ang omega-3 ay isa ring matinding panlaban sa pamamaga. Alam nyo ba, katuwang pa ito ng paborito nating luya at luyang dilaw, turmeric. Nakakatulong silang magpababa ng sakit at paninigas ng kasukasuan, lalo na sa umaga. Parang langis na nagpapaluwag sa ating mga bisagra na medyo kinakalawang na. Bumabalik ang lambot at luwag sa pagkilos. At ang pinakamaganda rito, napakadali at napakasarap pang isama sa ating kainan. Isipin nyo, tinapang tamban o hasa-hasa na may kanin at kamatis o kaya naman pritong isda na may sausawan ng suka at bawang. 2 o 3 beses lang sa isang linggo at ang inyong mga ugat at kasukasuan siguradong magpapasalamat sa inyo. Ito po ang patunay na ang abot kaya ay hindi laging ibig sabihin ay hindi maganda. Kadalasan, ito pa nga ang mas epektibo at nakakabuti sa atin. Pero paano kung hindi kayo mahilig sa isda o sadyang hindi abot ng bulsa ninyo? Ibig bang sabihin, mawawalan na kayo ng mahalagang omega-3? Aba, hindi po. Mayroong sagot ang kalikasan para sa atin at ito ay ang buto ng flax o mas kilala sa tawag na flaxseed. Ang maliliit na butil na ito ay tunay na champion sa dami ng omega-3 na galing sa halaman. Katulad din ng fish oil, nakakatulong ito na mabawasan ang pamamaga sa kasukasuan at mapabuti ang pagiging malambot at maluwag ng ating mga ugat. Pero may isa pang secret weapon ang flaxseed, ang fiber o hibla. Para itong panlinis na nagtatanggal ng dumi sa ating bituka at nagpapalabas ng bad cholesterol na siyang pangunahing kaaway ng malusog na mga ugat sa ating mga binti. Kapag malinis ang mga ugat, maganda ang daloy ng dugo at ibig sabihin, nakakakuha ng sapat na sustansya ang ating mga kasukasuan. Ngunit may isang napakahalagang sikreto dito na kapag hindi sinunod ay baliwala ang lahat. Ang buong buto ng flax ay hindi kayang tunawin ng ating katawan. Dumadaan lang ito at lumalabas. Para makuha ang lahat ng benepisyo, kailangan talaga itong durugin o gilingin. Mas mainam na gawin ito sa kapehan or coffee grinder. Paisa-isa lang na dami, sapat sa loob ng 2 hanggang 3 araw dahil mabilis masira o umasim ang dinurog na buto. At ang paggamit nito, napakadali lang po. 1 o 2 kutsara ng dinurog na flaxseed kada araw at malapit na kayo sa mas mabuting kalusugan. Idagdag ito sa inyong paboritong oatmeal sa umaga, sa yogurt, kefir, o kaya ay wisik lang sa inyong salad. Ito ay isang murang paraan na sabay-sabay gumagana para sa inyong mga kasukasuan, ugat at panunaw. Ini adalah cara yang sangat mudah, sedap, dan semula. Jadi untuk ucapkan selamat tinggal pada kekejangan kaki dan bantu kaki kita pulih dengan lebih cepat. Ngayon, mga mahal kong kababayan, pag-usapan naman natin ang isang tunay na hari ng kalsyum, ang ating simpleng cottage cheese, ang sikreto sa matibay na buto. Madalas nating pinag-aalala ang ating mga kasukasuan at ugat, pero minsan nakakalimutan natin ang pundasyon ng ating katawan, ang ating mga buto. Habang tayo ay tumatanda, ang ating buto ay nagiging malutong at marupok na nagreresulta sa osteoporosis. Kahit simpleng pagkadulas o pagkatapilok, maaaring magdulot ng malalang bali. At dito, ang ating pangunahing tagapagtanggol ay ang calcium.
Totoo, maraming pagkain ang mayaman sa calcium, pero ang cottage cheese ay kakaiba. Ang calcium dito ay madaling maabsorb ng ating katawan at may perpektong samahan pa ito ng phosphorus at casein protein. Dahil dahan-dahang natutunaw ang protein na ito, mas napupuno at nasisipsip ng husto ang calcium sa ating dugo. Kaya naman, hindi lang basta imbakan ng calcium ang cottage cheese, kundi isang matalinong sistema ng paghatid nito sa ating katawan. Pero may ilang sikreto para mas makuha natin ang buong benepisyo ng cottage cheese. Una, huwag nating hanapin ang low-fat or fat-free na uri. Kailangan natin ng kaunting taba para masipsip ng maayos ang calcium at ang mga vitaminang natutunaw sa taba. Ang pinakamainam ay ang cottage cheese na may 5 hanggang 9% na taba. Ikalawa, iwasan nating kainin ito kasama ng asukal o jam. Ang asukal ay nakakahadlang sa pag-absorb ng calcium. Mas mainam na ipares ito sa gulay, sariwang prutas tulad ng berries o isang kutsarang sour cream. 100 hanggang 150 gramo ng cottage cheese bawat araw, lalo na sa hapon o gabi. Kung kailan mas epektibo ang pag-absorb ng calcium, ito ang iyong matibay na panlaban sa bali ng buto at ang susi sa isang malakas na balangkas ng buto para sa malusog na paglakad. Ang simpleng itlog ng manok, mga tatay at nanay, hindi lang po ito pang-almusal. Ito ay isang tunay na vitamin bomb para sa ating mga buto at heto po kung bakit. Naipag-usapan na natin ang tungkol sa calcium na nakukuha sa keso or gatas. Pero mayroon po tayong isang problema. Ang calcium mismo, kung nag-iisa, ay parang walang silbi. Para makapasok ito mula sa ating bituka patungo sa dugo at mula sa dugo papunta sa ating mga buto, kailangan nito ng kasama o gabay. Ang tawag po sa gabay na ito ay vitamin D. Isipin ninyo, ang calcium ay parang pasahero at ang vitamin D naman ay ang super ng taxi na magdadala sa kanya diretso sa tamang destinasyon, ang ating mga buto. Kung wala ang super na ito, ang lahat ng mahalagang calcium na ating nakain ay dadaan lang at lalabas din sa ating katawan, hindi po mapapakinabangan. At ang pinakamadali at pinakamurang mapagkukunan ng vitamin D bukod sa araw ay ang simpleng dilaw ng itlog o yolk. Sa isang piraso lang ng dilaw ng itlog, may sapat na po tayong vitamin D na tinatawag ding sunshine vitamin. Kaya, sa bawat itlog na kinakain ninyo, hindi lang po kayo nakakakuha ng dekalidad na protina para sa inyong mga kalamnan, kundi tinutulungan nyo rin ang lahat ng calcium na nakain nyo mula sa keso o gatas na masipsip ng maayos at palakasin ang inyong mga buto at balangkas. Bukod pa riyan, mayroon ding iba pang mahahalagang sustansya ang itlog para sa ating mga kasukasuan tulad ng sulfur at selenium na tumutulong sa pagbuo ng collagen. Ang pinakamahalaga po sa lahat, huwag po kayong matakot sa kolesterol na nasa dilaw ng itlog. Matagal nang pinatunayan ng mga makabagong pag-aaral na sa mga malulusog na tao, hindi po nagpapataas ang itlog ng bad cholesterol. Kaya 1 o 2 itlog araw-araw, lutuin man na soft-boiled o gawing omelette, ay isang napakagandang pamumuhunan para sa katibayan ng inyong mga buto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga muscle. Kasi naman, baliwala ang malusog na buto at kasukasuan kung hindi ito suportado ng matibay na mga muscle. Ang mga muscle natin, ang ating sandalan at taga-salag ng mga impact kapag tayo ay naglalakad. At para mabuo at mapanatili ang mga ito, kailangan natin ng protina. Marami ang nag-iisip na mahal ang protina dahil kadalasang galing ito sa karne. Pero alam nyo ba, mayroong napakagandang alternatibo na abot kaya at napakamura, ang lentils. Ang lentils
ay isang tunay na superfood sa mundo ng mga butil o legumes. Naglalaman ito ng napakaraming plant-based na protina na mas madaling tunawin ng ating katawan kaysa sa protina mula sa karne at hindi pa nakakapagpabigat sa sistema. Ang protinang ito ang mismong blokeng ginagamit ng ating katawan para itayo at ayusin ang mga muscle fiber. Ang matibay na muscle sa hita at binti ay nakakatulong magtanggal ng bahagi ng bigat mula sa ating mga tuhod at balakang para hindi agad masira o maubos. Pero hindi lang yan. Ang lentils ay punong-puno rin ng slow carbohydrates. Ito ang nagbibigay sa atin ng enerhiya na pangmatagalan nang walang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng mas maraming lakas para maglakad-lakad at gumawa ng mga pisikal na aktibidad. At higit pa riyan, sagana rin ang lentils sa fiber na nakakatulong panatilihing malusog ang ating timbang. Kasi naman, bawat dagdag na kilo ay karagdagang pasanin sa ating mga paa. Napakadali lang lutuin ng lentils. Hindi na ito kailangan ibabad, di tulad ng ibang mga beans. Ang pulang lentils ay luto na sa loob lang ng 15 o 20 minuto at masarap itong gawing soup puri. Samantala, ang berde at kape naman ay buo pa rin kahit luto na, kaya mainam para sa mga side dish o salad. Ang paborito nating buckwheat. Marahil ay sanay na tayo dito mula pa noong bata. Pero madalang nating naiisip kung gaano kalaki ang benepisyo nito sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga ugat. Isipin Noyo, kung ang malalaking ugat ay parang pangunahing kalsada, ang maliliit na ugat at kapilyares naman ay parang mga eskinita na siyang dinadalhan ng dugo sa bawat selyula sa ating mga paa. At sa kanilang kalusugan, nakasalalay ang napakaraming bagay. Ang pangunahing sikreto ng buckwheat ay ang kakaibang sangkap na tinatawag na rutin or vitamina P. Ang flavonoid na ito ay parang isang anghel na tagapagbantay para sa ating mga kapilyares. Ano ba ang ginagawa nito? Parang isang mahusay na manggagawa. Inaayos nito ang dingding ng pinakamaliliit nating ugat. Ginagawa itong mas matibay at malambot. Dahil sa routine, hindi na madaling masira o maging marupok ang mga ito. Ano ang mga benepisyo nito sa atin? Una, nababawasan ang pamamaga ng ating mga paa. Hindi na basta-basta lumalabas ang likido mula sa mahihinang dingding ng ugat patungo sa kalapit na tisyu. Pangalawa, gumaganda ang sirkulasyon ng dugo. Mas madali nang nakakarating ang dugo sa pinakamalalayong bahagi ng katawan, nagdadala ng sustansya at nagtatanggal ng dumi. Malaking tulong din ito laban sa pakiramdam ng malamig na paa at sa paglitaw ng mga ugat na parang between o spider veins. Bukod sa routine, sagana rin ang buckwheat sa magnesium na tumutulong magparelax ng mga kalamnan at nagpapahupa ng pulikat. Mayaman din ito sa iron para maiwasan ang anemia na nagdudulot ng panghihina at pagkapagod. Kaya't subukan nating palitan ang ating nakasanayang kanin, pasta, or patatas ng buckwheat bilang side dish ilang beses sa isang linggo. Ang simpleng pagbabagong ito ay magiging malaking suporta sa buong sistema ng ating mga ugat. Anumang gulay na berde at madaling makuha mula sa parsley hanggang dill na minsan ay tinitingnan lang natin bilang palamuti sa pagkain ay isa palang napakalakas na kaagapay para sa malusog nating buto. At dito, malaki ang ginagampanan ng vitamin K. Alam na natin na ang calcium ang nagtatayo ng mga buto at tinutulungan naman ng vitamin D na maabsorb ito. Pero sa grupong ito, may isa pang napakahalagang miyembro, ang vitamin K. Ang trabaho nito ay parang isang traffic enforcer. Ina-activate nito
ang mga espesyal na protina na siyang kumukuha ng calcium mula sa dugo at itinuturo ng tama sa ating buto. Kung walang vitamin K, ang calcium ay maaaring maligaw at tumikit sa mga pader ng ating ugat na nagpapatigas sa mga ito sa halip na palakasin ang ating mga buto. Kaya naman, lahat ng madidilim na berdeng gulay tulad ng parsley, dill, spinach, kinchay, malunggay at sibuyas na mura ay mga tunay na kampeyon sa dami ng vitamin K. Napakayaman nito na kahit maliit na buwig lang ng gulay sa isang araw ay sapat na para sa pang-araw-araw nating kailangan. Kaya huwag kayong magtipid sa gulay. Idagdag ito ng sagana sa inyong mga salad, sabaw, omelette o kahit sa keso. Ibudbud din sa anumang ulam. Hindi lang ito magbibigay ng sariwang lasa at bango, kundi masisiguro din nito ang tamang nutrisyon ng inyong mga buto. Ididirekta nito ang calcium sa mismong lugar na kailangan na sabay na poprotekta sa inyong mga buto mula sa pagiging marupok at sa inyong mga ugat mula sa pagtigas or calcification. Ito ang isa sa pinakasimple at pinakamasarap na paraan para pangalagaan ang inyong mga buto. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga ugat. At dito, ang ating reyna ay walang iba kundi ang matingkad at masarap na beetroot. Ang gulay na ugat na ito ay parang isang planta ng enerhiya o powerhouse para sa ating buong sistema ng sirkulasyon ng dugo. Ang natatanging katangian nito ay ang mataas na dami ng natural na nitrates na taglay nito. Huwag kayong mag-alala o matakot sa salitang nitrates. Sa mga gulay, ang mga ito ay talagang kaibigan natin. Kapag nakapasok na ang mga ito sa ating katawan, nagiging nitric oxide sila. Ang nitric oxide na ito ay isang parang mahiwagang sangkap na nagpaparelax at nagpapalawak sa ating mga daluyan ng dugo. Isipin ninyo ang isang makitid na kalsada na laging may trapik. Ginagawa itong malapad na kalsada o abenida ng nitric oxide. Dahil dito, mas malaya at walang kahirap-hirap na dumadaloy ang dugo. Ito ang dahilan kung bakit bumababa ang ating blood pressure o presyo ng dugo na sa sarili nito ay napakalaking tulong na sa ating kalusugan. Pero para sa ating mga binti, may isa pa itong napakahalagang benepisyo. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mahusay na nutrisyon para sa lahat ng bahagi ng ating katawan, mula sa ating mga kalamnan hanggang sa pinakamaliliit na ugat ng nerbiyos. Malaking tulong ito para labanan ang pamamanhid, pangangalay, at ang madalas na pakiramdam ng pagkapagod. Bukod pa rito, ang beetroot ay sagana sa mga antioxidants na tinatawag na betalains na siyang nagbibigay dito ng napakagandang matingkad na kulay. Pinoprotektahan ng mga ito ang mga dingding ng ating mga ugat mula sa pinsala ng free radicals. Kaya naman, nananatili silang malusog at matibay sa loob ng maraming taon. Ang pinakasimpleng paraan para kainin ito ay ang gawing salad ang pinakulo o inihaw na beetroot na may halong bawang at kaunting langis ng gulay. Ang bawang na kahit matapang ang amoy para sa ilan, ay isa pala sa pinakamabisa at pinakamurang panlinis ng ating mga ugat. Maituturing mo pa nga itong natural statin. Ang pangunahing sangkap ng bawang ay tinatawag na alisin. Ito ang nagbibigay sa bawang ng kakaiba nitong amoy, at ang alisin na ito nakakagawa ng tunay na himala. Una, nakakatulong ito sa pagpapababa ng bad cholesterol sa ating dugo. Ang kolesterol na ito, parang malagkit na plasticine, kumakapit sa dingding ng ating mga ugat na nagiging sanhi ng mga plaque at nagpapasikip sa daluyan ng dugo. Ang bawang ang humahadlang dito. Pangalawa, ang alisin ay may kakayahang pampalabnaw ng dugo, kaya hindi ito gaanong malapot. Dahil dito, nababawasan ang panganib ng blood clots or pamumuo ng dugo
na pangunahing sanhi ng heart attack at stroke. Mas madaling dumadaloy ang dugo sa ating mga ugat, nababawasan ang pagod ng puso at gumaganda pa ang sirkulasyon sa mga binti. Pero para makuha ang buong benepisyo, kailangan tama ang pagkain ng bawang. Ang alisin ay nabubuo lang kapag nadudurog ang mga cells ng bawang. Kaya bago gamitin, siguraduhing durugin, hiwain o tagain ng pinong-pino ang isang butil ng bawang at hayaan itong nakabilad sa hangin ng mga 10 hanggang 15 minuto. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na oras ang mga enzyme para makagawa ng pinakamaraming beneficial compound. 1 hanggang 2 butil lang ng bawang sa isang araw, idinagdag sa inyong salad o kasama ng pagkain ninyo ay malaking tulong na para maiwasan ang atherosclerosis at varicose veins. Ang rosehip tea, ito ang tunay na inumin ng mga matitibay, parang mga kampyon. Itong mga simpleng tuyong bunga ng rosehip na mura at madaling mahanap sa botika ay punong-puno pala ng vitamin C. Sa dami ng vitamin C nito, higit na mas marami ang laman ng rosehip kaysa sa lemon at blackcurrant, 10 beses o higit pa. Pero bakit nga ba kailangan natin ng ganito karaming vitamin C, lalo na para sa ating mga kasukasuan? Ang totoo, ang vitamin C ay hindi lang panlaban sa sipon o trangkaso. Ito ang susi sa paggawa ng collagen. Kung natatandaan ninyo pa ang napag-usapan natin tungkol sa gelatin, ang collagen ay ang mahalagang protein na bumubuo sa halos lahat ng ating connecting tissues. Mula sa ating cartilage sa kasukasuan, sa dingding ng mga daluyan ng dugo, sa ating mga litid, at maging sa ating balat. Isipin ninyo na nagtatayo kayo ng bahay. Mayroon kayong mga ladrilyo. Ito ang mga amino acids na galing sa gelatin o iba pang pagkaing mayaman sa protina. Pero para madikit ang mga ladrilyong ito, kailangan nyo ng semento. Ayan, ang vitamin C ang siyang semento na yon. Kung wala ito, imposibleng makagawa ng bago at matibay na collagen ang ating katawan. Patuloy na masisira ang inyong mga cartilage at mananatiling mahina ang dingding ng inyong mga daluyan ng dugo. Napakadali lang maghanda ng rosehip tea. Maglagay lang ng isang dakot na pinatuyong rosehip sa isang thermos, pagkatapos ay salinan ng 1 litro ng mainit pero hindi kumukulong tubig, mga 80 degrees Celsius. Hayaan itong nakababad magdamag. Ang kumukulong tubig kasi ay nakakasira ng vitamin C. Kinabukasan, mayroon na kayong masarap at medyo maasim na inumin. 1 baso ng rosehip tea araw-araw ang magbibigay sa inyong mga kasukasuan at daluyan ng dugo ng pangunahing building blocks or materyales para sa kanilang pag-ayos at pagpapatibay. Ang pagkain ng oatmeal tuwing almusal, hindi lang ito simpleng nakasanayan, kundi isa ring matibay na kalasag para sa inyong mga ugat sa katawan. Lahat tayo pamilyar na sa masamang epekto ng kolesterol. Pero kaunti lang sa atin ang nakakaalam kung paano kayang labanan ng isang simpleng mangkok ng oatmeal ang problemang ito. Ang sikreto ng oatmeal ay nasa isang espesyal na uri ng soluble fiber o natutunaw na hibla na tinatawag na beta-glucan. Ano nga ba ang ginagawa nito? Kapag pumasok na ito sa ating digestive tract or sistema ng panunaw, ang beta-glucan ay nagiging parang gel na substance. At itong gel na ito, gumagana na parang espongha. Sinisipsip nito ang sobra-sobrang masamang kolesterol at bile acids o asido ng apdo para hindi na ito masipsip pa ng ating dugo at malumanay nitong inilalabas ang mga ito mula sa ating katawan. Ito ang direktang paraan para labanan ang sanhi ng atherosclerosis. Kapag mas kaunti ang kolesterol sa dugo, mas kaunti rin ang materyales na gagamitin sa pagbuo ng mga plakang bumabara sa ating mga ugat. Dahil dito,
mananatiling malinis at malambot ang inyong mga ugat. Malayang dadaloy ang dugo na maghahatid ng sapat na oxygen sa mga kalamnan ng inyong mga binti. Pero para makuha ang pinakamataas na benepisyo, kailangan nating pumili ng tamang uri ng oatmeal. Ang mga instant oatmeal na kailangan lang buhusan ng mainit na tubig, kadalasan ay kakaunti ang sustansya at maraming asukal. Ang dapat nating piliin ay ang ordinaryong oat flakes na kailangang lutuin ng hindi bababa sa pimpoy 20 minuto, o mas mainam pa, ang whole oat grain o buong butil ng oats. Kaya naman, isang mangkok ng ganitong uri ng oatmeal, niluto sa tubig o gatas, walang asukal, pero may dagdag na berries, mani, or flaxseed. Ito ang perpektong simula ng araw para sa sino mang nais mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga ugat sa mahabang panahon. Alam nyo ba, ang pagkain ng isang dakot ng walnuts araw-araw ay isang makapangyarihang paraan para labanan ang pagtanda ng ating mga ugat. Ito ay dahil mayaman ito sa antioxidants. Marami sa atin ang nag-aalangan kumain ng mani dahil akala nila'y mataas ito sa calories. Pero pagdating sa walnuts, mas matimbang ang benepisyo nito kaysa sa posibleng epekto sa ating timbang, lalo na kung kakainin lang sa tamang dami. Kaya, ano nga ba ang meron sa walnuts na napakaganda para sa atin? Una sa lahat, ang walnuts ay isa pang napakagandang pinagmulan ng omega-3 fatty acids na napag-usapan na natin dati. Ang omega-3 ay nakakatulong para manatiling elastiko ang ating mga ugat at nilalabanan din nito ang pamamaga. Pangalawa, sagana rin ang walnuts sa isang amino acid na tinatawag na L-arginine. Sa ating katawan, ang L-arginine ay nagiging nitric oxide na pamilyar na sa atin. Ang nitric oxide na ito ang nagpapaluwag sa ating mga ugat at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Pero higit sa lahat, ang tunay na yaman ng walnuts ay ang napakalakas nitong nilalaman na antioxidants. Mayroon itong kakaibang kombinasyon ng vitamin E, polyphenols, at iba pang sangkap na sama-samang nagpoprotekta sa ating mga cells mula sa pinsalang dulot ng tinatawag na free radicals. Ang free radicals ay mga agresibong molekula na parang kalawang sa ating katawan mula sa loob. Ang mga ito ang sumisira sa dingding ng ating mga ugat at nagpapabilis ng pagtanda. Ang mga antioxidants na ito mula sa walnuts ang lumalaban sa mga agresor na iyan. Kaya nananatiling bata at malusog ang ating mga ugat. Sapat na ang kumain lamang ng 5 hanggang 7 piraso ng walnuts kada araw. Pwede nyo itong ihalo sa inyong oatmeal o salad sa umaga o kaya'y kainin lang bilang masustansyang merienda. Isang simple, masarap at napakagandang puhunan ito para sa mahabang buhay ng inyong puso at mga ugat. Mga kababayan, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamahalaga, pinakamura, pero madalas nating binabaliwala, ang malinis na tubig. Sige tayo sa paghahanap ng kung ano-anong gamot o mamahaling halamang gamot. Pero nakakalimutan natin na ang ating katawan ay binubuo ng 70%, 70% na tubig. At syempre, pati ang ating mga kasukasuan, kasama po dyan. Isipin ninyo po ang bisagra ng pinto. Para hindi ito umingay at maayos ang pagbukas sara, kailangan itong lagyan ng pampadulas. 'Di ba? Sa ating mga kasukasuan, mayroon tayong tinatawag na synovial fluid o likidong panliwanag. Ito ang pumupuno sa loob ng kasukasuan, nagbibigay ng sustansya sa kartilago at nagpapadulas para maayos na gumalaw ang mga buto natin sa isa't isa. Ang pinakapundasyon ng likidong ito, tubig po. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagsisimula itong magtipid. At ang pinakaunang naghihirap o apektado ay ang synovial fluid natin. Lumalapot ito. Kumakaunti ang pampadulas, kaya dumadami ang pagkiskisan sa loob ng kasukasuan. Ang kartilago ay mas mabilis nang masisira at doon na po magsisimula ang sakit, ang paglagutok at paninigas ng ating mga buto.
Ang dehydration o pagkukulang sa tubig ay diretsong daan sa arthritis o rayuma. Gaano karami ba ang dapat nating inumin? Ang sikat na rekomendasyon na 8 baso o 1.5 hanggang 2 litro kada araw ay isang magandang panimula. Tandaan po, mahalagang purong tubig ang iniinom, hindi tsaa, kape o matatamis na inumin. Ang mga ito po, sa halip na makatulong, ay nakakapaglabas pa ng tubig sa katawan. Uminom po kayo ng paunti-unti sa buong maghapon. Ilagay ang bote ng tubig sa nakikita ninyong lugar para hindi ninyo makalimutan. Ito po ang pinakasimple, libre at pinakapundamental na hakbang para sa malusog ninyong mga kasukasuan. Ang pinaasim na repolyo, sauerkraut, mga kaibigan, hindi lang basta isang karaniwang pampagana sa pagkain. Ito'y isang tunay na superfood na puno ng mga good bacteria or probiotiko. Ang sikreto nito, nasa proseso ng pagpapaasim. Ang mga good bacteria na nagpapaburo sa repolyo ay hindi lang nagbibigay ng kakaibang lasa. Gumagawa rin sila ng dalawang napakahalagang sustansya, lalo na para sa ating mga buto at kasukasuan. Una, ang mga probiotics mismo. Ang mga good bacteria na ito ay tumutulong para maging maayos ang ating panunaw at bituka. Tanong nyo, ano ang kinalaman nito sa ating mga buto at kasukasuan? Aba, napakalaki! Ang malusog na bituka ang pundasyon ng malakas na resistensya o immune system. Alam nyo bang maraming sakit sa kasukasuan tulad ng rayuma ay nagsisimula sa problema sa immune system? At saka sa maayos na bituka rin natin, mas naisasalo ng tama ang lahat ng mahahalagang sustansya na kailangan ng ating katawan. Pangalawa, at marahil ito ang pinakamahalagang kayamanan ng pinaasim na repolyo, ang bitamina K2. Huwag nating ipagkamali ito sa bitamina K1 na galing sa berdeng gulay. Kung ang K1 ay tumutulong sa pagpatigil ng dugo, ang K2 naman ay parang isang matalinong traffic enforcer para sa calcium. Ito mismo ang umaakay sa calcium mula sa ating dugo at dinadala ito diretso sa ating mga buto at ngipin, doon sa kung saan talaga ito kailangan. At hindi lang yan, pinipigilan din nito ang calcium na dumikit sa dingding ng ating mga ugat or arteries, kaya maiiwasan ang pagtigas at pagiging marupok ng mga ito. Kaya naman, ang pinaasim na repolyo ay may dalawang malaking benepisyo. Pinapalakas nito ang ating mga buto at pinoprotektahan ang ating mga ugat. Tandaan, mahalagang pumili ng pinaasim na repolyo na natural ang pagkakagawa. Walang halong suka. Alam nyo ba, mga mahal nating kaibigan, may isang sangkap na hindi masyadong napapansin sa ating listahan, pero napakayaman pala sa benepisyo. Ito ang damong dagat o ang tinatawag nating kelp, laminaria. Ang simpleng produktong ito ay tunay na pinagmumula ng iba't ibang mineral mula sa dagat at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang iodine. Maaaring nagtataka kayo, anong kinalaman ng iodine sa masakit nating mga binti at paa, di ba? Ang sagot ay nasa ating thyroid gland o ang tinatawag nating glandula ng kalasag. Ang maliit na organong ito sa leeg natin ang siyang nagpapatakbo ng buong metabolismo ng ating katawan. Para makagawa ito ng sapat na hormones, kailangan nito ang iodine. Kapag kulang sa iodine ang ating thyroid, bumabagal ang ating metabolismo. Ngayon, ano ang epekto nito sa ating mga binti at paa? Kapag mabagal ang metabolismo, madali tayong magpatong ng sobrang timbang na nagbibigay ng dagdag na bigat at pahirap sa ating mga kasukasuan. Nagkakaroon din ng problema sa balanse ng tubig at asin sa katawan, kaya madalas ay nakakaranas tayo ng pamamaga at pakiramdam ng bigat sa mga binti. Minsan, may mga namumuong deposito ng asin sa mga tissues, lalo na sa mga kasukasuan,
na siyang nagiging sanhi ng pananakit at pamamaga. Dito na papasok ang kelp. Ito ang pinakamayaman na natural na pinagmumulan ng iodine na madaling makuha at magamit ng ating katawan. Ang regular na pagkain nito ay nakakatulong sa normal na paggana ng thyroid gland at bilang resulta, nagiging aktibo ulit ang ating metabolismo. Bukod sa iodine, mayroon din itong alginic acid para itong espongha na sumisipsip at nagtatanggal ng mga toxins at mga nakakapinsalang asin sa ating katawan. Hindi nyo naman kailangan kainin ito ng direkta o buo. Ang tuyong kelp ay pwedeng-pwede nyo itong durugin sa kape grinder at gamitin pang-alat o pampalasa sa inyong mga ulam. Sa halip na ordinaryong asin, ang abot kayang buto ng kalabasa ay hindi lang basta merienda. Ito ay tunay na yaman ng dalawang mineral na napakahalaga para sa malusog na kalamnan at sa maayos na paggana ng ating mga nerbiyos sa binti at paa. Pinag-uusapan natin ang magnesium at zinc. Simulan natin sa magnesium. Ito ay tinaguriang mineral ng pagpapahinga at may magandang dahilan. Ang magnesium ang may pananagutan sa pagre-relax ng ating mga kalamnan. Marami sa atin ang pamilyar sa masakit na pulikat o pamumulikat sa binti tuwing gabi. Sa halos lahat ng pagkakataon, ito ay direktang senyales na kulang ang ating katawan sa magnesium. Kapag sapat ang magnesium, ang ating mga kalamnan ay madaling makapag-relax pagkatapos ng pagod, kaya nawawala ang kirot at paninigas. Dagdag pa, ang magnesium ay mahalaga rin sa paglilipat ng senyales ng nerbiyos na nakakatulong upang labanan ang tinatawag na restless leg syndrome. Yun bang pakiramdam na gusto mong igalaw ng igalaw ang iyong mga paa? Ngayon naman, pag-usapan natin ang zinc. Ang mahalagang micromineral na ito ay susi sa mabilis na paggaling at pagbuo ng mga bagong selula. Kailangan ito para sa paghilom ng anumang pinsala at paglago ng mga bagong cells. Para sa ating mga binti at paa, ang zinc ay tumutulong upang ayusin ang maliliit na pinsala sa kalamnan matapos ang anumang pagod. Kasama rin ito sa paggawa ng collagen na sumusuporta sa kalusugan ng ating mga litid at kaso-kasuan. At hindi lang yan, mahalaga rin ang zinc para sa ating immune system na tumutulong sa katawan na labanan ang mga pamamaga. Isang dakot lamang ng hilaw, hindi inihaw, at walang asin na buto ng kalabasa bawat araw ay sapat na upang matugunan ang malaking bahagi ng pang-araw-araw nating pangangailangan sa mga importanteng mineral na ito. Maaari itong ihalo sa salads, lugaw, o simpleng kainin lang ng direkta bilang merienda. At panghuli sa ating listahan, ang pinakapayak at pamilyar sa atin na prutas, ang ordinaryong mansanas. Sa likod ng simpleng anyo nito, nakakubli ang malakas na kakayahang maglinis ng katawan na napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga kaso-kasuan. Ang bida sa mansanas ay ang pectin. Ito ay isang espesyal na uri ng soluble fiber na sa ating katawan ay gumaganang parang natural na pang-absorb. Pagdating sa bituka, umalsa ang pectin at nagiging parang gel na masa. Ito, parang magnet, ang humihila at naglalabas sa ating katawan ng maraming masasamang sangkap tulad ng toxins, mabibigat na metal, at lalong-lalo na para sa ating mga kaso-kasuan, ang labis na uric acid, ang mga kristal ng uric acid mismo. Kapag naipon sa kasukasuan, ang sanhi ng matinding kirot na nararanasan sa gout. Pero kahit wala kang gout, ang mataas na level ng uric acid ay pwedeng magdulot ng pamamaga. Nakakatulong ang mansanas na malinis ng maayos ang ating katawan at mapanatili ang normal na level ng sangkap na ito. Bukod pa rito, sa balat ng mansanas ay mayroong antioxidant na quercetin na may anti-inflammatory properties at nakakatulong na protektahan ang mga cells ng kasukasuan mula sa pagkasira. Kaya,
siguraduhin kainin ang mansanas kasama ang balat nito. Ang pagkain ng isa o dalawang mansanas sa isang araw, lalo na ang berdeng uri nito na mas mataas sa pectin at mas mababa sa asukal, ay isang mahusay na ugali para mapanatiling malinis ang ating katawan. Maaari itong kainin ng sariwa o kaya ay lutuin at lagyan ng cinnamon. Ito ay isang simple, abot kaya at masarap na paraan para matulungan ang ating mga kasukasuan na maalis ang lahat ng labis na hindi kailangan. Kagaya nga po ng nabanggit, marami tayong pagkain na natalakay. Pero ano nga ba ang pinakamahalaga sa lahat? Ano ang tunay na sikreto para ang ating mga paa na sumasakit ay muling lumakas at gumalaw? Marami po ang nag-iisip na kailangan lang pumili ng isa at kumain nito ng kilo-kilo. Pero malaking pagkakamali po yan. Ang tunay na tagumpay, ang punto ng pagbabago, ay nangyayari kapag naintindihan po ninyo. Ang lakas ay hindi lang nakasalalay sa isang pagkain, kundi sa kanilang tamang pagsasama-sama at araw-araw na paggamit. Ang sikreto ay ang pagtutulungan ng mga ito. Halimbawa, ang turmeric ay halos hindi masipsip ng katawan kung walang kapares na kaunting paminta. Ang calcium mula sa gatas or keso ay hindi mapupunta sa buto kung walang vitamin D mula sa itlog o sikat ng araw. At ang vitamin C, gaya ng mula sa bayabas o ibang prutas, ay nakakatulong sa pagbuo ng collagen mula sa gelatin. Nakakagulat, hindi ba po? Ang ating katawan po ay hindi lang simpleng bodega, kundi isang komplikadong pabrika ng kemikal. At ang pinakamabisang proseso dito ay nagsisimula kapag ang lahat ng kinakailangang sangkap ay sabay-sabay na pumapasok. Kaya po, ibuod natin. Ang kalusugan ng inyong mga paa ay hindi lang matatagpuan sa botika, kundi sa ating pinamimili sa palengke. Hindi na po natin kailangan pang maghanap ng magic pill or milagrosong tableta dahil ibinigay na po sa atin ng kalikasan ang lahat ng kailangan. Simpleng pagkain, mura at napakabisa. Simulan po ninyo itong idagdag sa inyong pagkain unti-unti, ngunit regular, at kayo mismo ay mamamangha sa resulta. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel para hindi kayo mawalan ng mga bagong sikreto sa kalusugan.